Doc? Doc, excuse me. Yes, Dr. Javier. Hindi mo ba sobrang ginawa niyo kay Dr. Santos? Oo, bakit? Ikaw din naman Ilang beses mo nang nasigawan si Dr. Santos. Yan sigurado ko sa mga seniors mo at sa mga consultants mo. Nasigawan ka din. Ako din naman Alam mo, Dr. Javier, hindi ko siya pagagalitan ng wala lang. Nakita mo naman, wala siya sa focus. Alam mo, problema sa atin, masyado nating bine-baby si Dr. Santos. Masyado siya nagiging komportable. Alam mo, it can be dangerous in the future. Dahil akala niya, kahit magkamali siya, iintindihin natin siya. Ano, Dr. Javier? May sasabihin ka pa ba? Wala na po. Dr. Javier, good job kanina. Thank you, Doc. Alam mo ba, Papa, kung ano pang pwede nating gawin kapag napatalsik na natin si Moira? Pwede na nating pabalikin sa Apex si Annalyn. Kasi wala namang gugulo sa kanya Ay, hindi ba may tampo pa rin yan si Annalyn kay Obeng? Tampo lang yun, Papa. Tsaka gusto mo din naman makasama na rin si Annalyn Matutuwa si Obeng, magsasama na silang muli ng anak niya. Sa bagay, na-miss ko na rin yung apo kong mabait. Tawagan mo nga. Sige. Hello po, Tita Giselle? Annalyn! Oo, nagtatampo ka pa rin ba sa tatay mo? Alam mo, naiintindihan kita kung masama pa rin ang loob mo sa tatay mo. But I just want you to know that he's so sorry for what happened. At hindi niya nauulitin yun. In fact, ang dami niya pang gustong sabihin sa'yo Kaya lang ikaw naman, ang drama-drama mo. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ng papa mo. Sorry po, Tita Giselle. Okay lang naman magtampo. Kasi tampururot din ako Sa akin kayata nagmana. Pero, maiintindihan ko rin, Annalyn, kung talagang medyo nawalan ka na ng tiwala sa tatay mo dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Pero I assure you, kung pwede lang gagawin ng tatay mo ang lahat-lahat, mailagay lang sa tama ang lahat. Mahal na mahal ka nun, di ba? Okay? Tapos ka na ba ng duty mo? Oo po, Tita Giselle. Umiiyak ka ba? Hindi po. Sige po, Tita Giselle, tatawagan ko pa po si tatay. Kailangan ko din po kasi siya ngayon Are you okay? Kasi yung tatay mo nasa therapy pa. Mamaya pa siya matatapos. Alam ko na. Alam mo, meron ding isang taong gustong-gusto ka makita na miss ka na din. Gusto mo bang pumunta? O sige, ibibigay ko sa yung address ng restaurant, ha? Punta ka. Sige po, pupunta po ako. Okay, bye-bye. Love you. O, Papa, makikipagkita daw si Annalyn sa inyo pagkatapos ng duty niya. O sige. Sasabihin ko na lang sa kanya mamaya kung saan yung address ng restaurant. Kaya lang nga, hindi ako makakasama sa inyo. Kasi may gagawin pa ako Ay, hindi na bale. Banding namin maglolo yun. Good. Sige, pahatid ko na lang po kayo sa driver. Oh, thank you, Ian. Okay? Okay. O, sige. Lynette! Nakita mo ba si Annalyn? Kanina po. Bakit po? Kumusta siya? Chang, sandali. May nangyari ba kay Annalyn? Hindi mo pa alam. Ang alin mo ba? Usap-usapan dyan ng mga marites na pinalabas daw ni Carlos sa OR si Annalyn kanina. Sinigawan ng, "Get out of my OR!" Chang, sigurado ho ba kayo dyan? Ang sabi sa akin ni Annalyn kanina, natapos daw niya yung operasyon. Siya kasi Carlos talaga. Pagtataasan na ng boses si Annalyn, tapos palalabasin na ng OR,
Imposible naman po yata yun. Hindi rin nga ako makapaniwala. Sa tingin mo kaya, meron itong kinalaman dun sa problema ni Carlos? Ano, Annalyn? Makikipagkita sa tatay mo at magsusumbong ka. Papalabasin mo, masama ako at pinag-iinitan kita. Hindi naman po ako ganun, Dok. Oh, come on, Dr. Santos. Sigurado ako, yun ang gagawin mo. Para sumugod dito yung tatay mo at manggulo. Tapos, maiipit na naman ang nanay mo. And worse, aawain ako ng nanay mo dahil sa'yo. Yan po ba yung iniisip ninyo kaya kanina pa po mainit yung ulo niyo sa akin? Iniisip niyo po ba na gusto ko po magkabalikan si nanay at si tatay? At sinisisi niyo po ba ako dun sa picture na nakita niyo? Alam mo, Dr. Santos, hindi ako ganun kababaw. Gusto mo talaga malaman ng rason kung bakit ako ganito sa'yo? Dahil wala kang respeto. Alam mo, Dr. Santos, sayang ka. Matalino ka. Kaso immature ka at isip bata.